Hello, magandang umaga sa lahat. Umaga na ba ngayon? Umaga pa ba? I think it's noon time na dito sa Pilipinas. At magandang hapon o magandang umaga sa inyong lahat, wherever you are in the world. Salamat sa pagdalo niyo dito sa Justin Talk News PH. Bago tayo magsimula, ngayong araw na to, very controversial ang mga topic na i-discuss natin. But before anything else, gusto ko lang ilambing sa inyo na pakipindot naman yung like at try to share this video doon sa mga kakilala ninyo. And then, of course, subscribe kahit pa isa-isa lang para naman mabuhay itong Justin Talk News PH. Ito nga, sinabi ko sa inyo na bago ang lahat pala, I have to greet pala nung mga viewers ko na nasa ibang bansa, mga OFW, kumusta na yung pagboto ninyo? Okay ba yung pagboto ninyo? Then, I hope na hindi kayo nadaya. I hope tama yung nasa resibo ninyo. Kung there's possibility na makikita niyo yung mga na binoto ninyo bago ihulog sa box, no? Kung saan bilangin na yan ang machine o bago pinasok yan sa machine. Or if you are voting online, I hope tama yung lumabas na mga kandidato na binoto ninyo. So we have apprehensions na talagang magkaroon ng dayaan itong election na to, at expected yan. I was always saying that na talagang yan isa sa kanilang mga plano, itong massive cheating dito sa elections na to. That's why we are ABMBP Sara is hinikayat ang mga tao, ang mga botante na bumoto ng straight na Duterte para ma-alleviate, mabawasan ang possibility na magkaroon ng massive cheating. So, hindi yan ang topic natin. Reminder lang yan sa inyo kung bumibisita kayo dito ngayon, dito sa Justin Talk News page. Just to remind you na dapat yan ang gagawin natin. Ngayong umaga, iba ang topic natin. Ngayong hapon na to, iba ang topic natin, and this is a very controversial topic dahil nga dito sa lumabas na endorsed candidates ng INC, Iglesia ni Cristo. Galing ito sa Central. Itong hawak, maraming dumating sa akin na email, mayroon mga sample ballots from all over, kasi marami rin naman tayong kaibigan at kamag-anak at talagang napakalapit na mga kamag-anak na nasa Iglesia ni Cristo. In fact, lagi tayong invited kung mayroong mga activities sa kanilang mga lokal. So, itong hawak ko na sample ballot, ayaw ko lang ipakita sa kanyo, is a legitimate one. May silyo ito at this is coming from the Central Office. Ayaw ko lang sabihin kung anong posisyon. Basta galing ito, this is a legitimate source. At ito rin naman kumalat na sa iba-ibang mga vloggers, at maraming vloggers na may hawak na rin ito. Galing din sa mga lokal all over the Philippines. So, ito ang very controversial na endorsement kasi maraming mga DDS na dismayado, maraming iba apprehensive, maraming iba anxious, maraming iba nagagalit sa Iglesia ni Cristo. Bakit ito ang in-endorse? At taliwas doon sa Duterte. Tayo kung medyo pa tayo emotional, we are not seeing things in the right perspective. Kung you just ilagay natin ng Iglesia ni Cristo an independent church. Meron siyang sariling interest na pinoprotektahan. Not necessarily na sabihin natin na they are not patriotic.
They are doing this also for the country. And their decision are based, what is best, not only for their congregation, but also for the country. I believe they are doing that for that purpose. You can imagine, kung hindi nila gagawin yan, napakalaki ng congregation nila, and they have been in this political exercise for quite a long time. Napakatagal na nila. At kung sabihin natin, parang mahirap na sila magkamali dahil marami na silang dinaanan na political exercises, mga elections since time immemorial, simula pa lang nung 1960s. Talagang siguro noon hindi pa nila na formulate yung black voting, not until after martial law o after the regime of Marcos. Doon na talaga nila na-conceptualize itong black voting. They make a suggestion, actually hindi naman talaga ironclad na utos na hindi pwede suwayin. Meron din naman iba talaga na kung anong gusto nila binubuto nila. This is only a suggestion doon sa mga membro ng kanilang congregation. Yun ang pagkakaintindi ko. At yun din naman ang sinasabi ng mga talagang active members dyan sa INC. So, napakatagal na nila sa election process ng bansa natin na involved sila lagi. Where in fact, halos lahat ng mga kandidato are wishing, are hoping na i-endorse sila ng INC. So, siguro, because nag-observe ako rin sa nila, sa sistema nila for a long time, matagal na rin tayo, nag-observe sa political situation dito sa bansa na to. Minsan ito sa akin lang to, minsan meron akong hindi sang-ayon doon sa mga ginawa nilang mga endorsement, mga recommendation na ibubuto. Minsan din naman later on malalaman mo na tama rin naman pala ang mga endorsement nila. Pero minsan yung mga past election, ayaw ko lang sabihin kung anong mga elections na hindi ko nagustuhan, at yung mga elections na later on I found out na tama rin naman pala ang kanilang mga endorsement. Minsan meron talagang hindi tama. So natural lang yan, kasi hindi naman natin hawak lahat ang mga politiko. Pagkatapos mo sila i-endorse, hindi natin alam tungkol sa nangyayari ni BBM, di ba? So, marami nag-i-endorse dyan na mga congregation. I think Iglesia in-endorse din yan. So, hindi mo alam kasi hindi mo naman hawak ang kandidato, ang politiko na yun na in-endorse mo. Later on na yan pala ang gagawin. So itong endorsement na to, nakalagay dyan sa title ko, sa topic ko, sa thumbnail ko. Is this a strategic choice na pinili itong mga kandidato na to? Na ito ba ay patuloy sa commitment ng Iglesia na protektahan si VP Sara against impeachment? Yes or no? Yun ang tanong natin. Yes ba or no? Kung tanungin niyo ako ngayon bago ako mag-explain, tanungin niyo ako kung itong mga chosen na mga candidates niya will protect Sara against the impeachment in the Senate. O ano kayang sagot ko? Of course, yes. Kaya yung iba, worried sila. Bakit yan ang pinili? Baka naman hindi yan, gubuto yan against kay Sara sa impeachment. Kung itong endorsement na ginawa ng Iglesia, maganda ba? O may basihan ba? Or
lalo bang gaganda o lulubha yung sitwasyon ni VP Sara diyan sa impeachment case niya? Isa-isa natin sagutin yan para mawala ang inyong alinlangan. Kung kayo ay political observer katulad ko na minsan nag-analyze din ng mga situation with regards to politics, ang political situation ng bayan natin, maintindihan mo yan. So kailangan talaga meron taong mag-explain. At I will try my best to explain para maliwanagan kayo. So ganito, ilan ba ang in-endorse? Sino-sino ba ang in-endorse? Yan ang mga tanong natin dito sa vlog na to. Bakit in-endorse? Kakampi kaya ni VP Sara? Oo o hindi. Yan ang mga tanong na matuklasan natin after my explanation. So, sino-sino ba itong in-endorse na very controversial na hindi sumunod doon sa Duterte na kinampanya kay ni VP Sara at ni President Duterte? Another question then, will this endorsement overshadow, matatabunan ba ang endorsement ni President Duterte at kay VP Sara? Sagutin ko rin yan later on. Di ba? So, unang-una, dito tayo sa mga unang tanong na sinabi ko sa inyo na dapat natin intindihin. So, sino-sino ba itong kasama dyan sa endorsement, mga kandidato na kasama sa endorsement ni ng Iglesia ni Cristo? Unang-una, shocking sa inyo dahil ang unang in-endorse ay si Bam Aquino. Sabihin ko muna lahat ang mga in-endorse, then isa-isahin natin sila kung bakit in-endorse. Sa tingin ko lang, opinion ko yan. So, I might be right or I might be wrong. But lahat na sasabihin ko, meron ako ding opinion bakit sila in-endorse. Okay? Siguro, sa pag-analyze natin per candidate, ma-mention ko na rin with regards to the support dyan sa impeachment. So, para we have better understanding kung ano ba talaga, logical ba or strategic ba yung ginawa ng INC Central, yung pinaka-pinuno nila, yung congregation nila, yung mga nag-usap-usap doon. Magagaling yung mga yan. Kasi matagal na nga sila sa ganitong situation, political situation. Kaya hindi natin mapasubalian ang kanilang eksperyensya. At siyempre, protektahan din nila ang kanilang congregation, ang kanilang mga interest. Yun naman ang purpose ng isang religious congregation. Always protect your interest, the interest of your members at yung mismong organization ninyo. So, balik tayo. Sino-sino ito? Si Bam Aquino, si Pia Cayetano. Sino ba si Bam Aquino? Sa ano to? Pinali ni Rodrigo na grupo. Nagani Kiko Pangilinan. Sinsya na, lakas ang ulan. Lakasan ko lang yung bubus ko para marinig ninyo. Pangalawa, si Pia Cayetano, kapatid ni Peter Cayetano, Alan Peter Cayetano. Si Bong Revilla, lakas niya ito, lakas MUCD. Yung dalawa, si Pia at si Bong Revilla ay alyansa. Dito naman sa kabila kay Lino Robredo ito, si Bam Aquino. Sinong kasunod? Si Baco de la Rosa. Duterte ito. Si Bongo, Duterte din. Kasunod si Marcolita, si Rodante Marcolita. Bongo yan. Bongo. Duterte yan. 5. Kasunod si Durante, 6 na pala. Durante Marcolita. Then, si Amy Marcos. Amy Marcos, kapatid ni Bibi ko. Yung hindi rin kapatid, sa si Sara. Kaya tinataklong na rin kapatid. Mamaya isa-isahin natin yan. At saka si
Camille Villar. The very controversial ni Camille Villar na anak ni Cynthia Villar at ni Manny Villar, kapatid ni Mark Villar, na ngayon ay senador dyan sa Senado ng Pilipinas. So, yan. 8. Ngayon, nagtatanong, unang-una si Bam Aquino, bakit kaya in-endorse ng iglesia ito si Bam? Ang mga Aquino, kapanahon pa ni Cory Aquino, ang iglesia talaga meron ng deep relation with the Aquinos. With the Aquinos. Sabihin ko rin sa inyo bakit yan ang sa the end of my analysis dito sa mga kandidato niya, kung ano bang purpose ng iglesia. So, talagang may deep sila relation, na matagal na relasyon ng mga Aquinos. Even yung kapanahunan ni Noynoy Aquino, si Chris Aquino lagi na yun nagpupunta sa iglesia. Talagang meron sila kapanahunan pa ni Cory, despite na si Cory ay napaka-devout Catholic. Meron silang relation na maganda, and siguro to represent this side, this era of Cory Aquino, kinuha nila ito si Bam Aquino. Merong question, si Bam Aquino bubuto kaya against the impeachment of VP Sara? O ano sa tingin mo? Ano sa tingin ninyo? Remember, ito opinion ko. Si Bam Aquino under ni Leni Robredo. So, naalala ba ninyo nagpunta si VP Sara kay VP Leni? Hindi kaya isa sa mga dinidiscuss nila in regards to the impeachment. At remember, ang Iglesia ni Cristo nagkaroon ng million of member who attended a massive rally nung February 13. No, February 13. Massive rally. To prevent the impeachment of VP Sara, na tinuloy pa rin nila February 13. Hindi yata January 13, I think, or January 2. I'm not sure about the date. So, bago nila i-endorse ito, may commitment na yan, kasi yun ang posisyon ng iglesia yan ang posisyon ng iglesia, na kailangan papabor ka, hindi ka papabor sa impeachment ni VP Sara, which is yun ang gusto ng iglesia, na hindi ma-impeach si VP Sara. Di ba? Meron ng commitment yan. Second, okay na dyan kay Bam Aquino. Second, si Pia Cayetano. Si Pia Cayetano nasa alyansa, but ang kapatid niya, si Alan Peter Cayetano, ay dating tauhan, dating DOF, Department of Foreign Affairs Secretary ni President Duterte, and he ran as Vice President of President Duterte during the 2016 election. So makikita natin yung relation between political relation and even personal relation between kahit na may bangayan ng konti, may misunderstanding si VP Sara at saka si Peter, but I think okay na sila ngayon. So definitely hindi yan bubuto against for the impeachment of VP Sara. So anong kagandahan sa pagkuha kay Pia Cayetano? Doon sa nag-iisip ng impeachment. Pagkunin mo si Pia Cayetano, kuha mo rin si Alan Peter Cayetano, dalawa na sila. Dalawa na sila. Imagine, kasi kung straight 10 tayo, straight 10 tayo, yung mga ibang kandidato na hindi ko lang pangalanan, na wala namang kapatid dyan, wala namang baluarte din. Matalino ang iglesia, kinuha nila yung tao na may baluarte na rin, itong mga Cayetano sa Taguig. At the same time, may isa pang nandyan na. Di ba? Nakuha nyo. So kung
Si Pia Cayetano kukunin natin. May isang reason pa rin bakit kinuha nila. At saka hindi yan bubuto for the impeachment of VP Sara. Against the impeachment, sigurado yan. Narinig mo naman kung anong mga pronouncement ni Alan Peter Cayetano during the inquiry of Senator Amy. Di ba? O halos sabihin na lang niya na talagang may kasalanan sila Boeing. Hindi lang niya madiretso, lagi lang middle ground lang siya. Umiiwas din siya dahil ang kapatid niya nasa alyansa eh. Normal lang yan, pero ngayon na in-endorse na ng wala rin na mawala kasi kung hindi sila alis sa alyansa. So kung nasa ano na siya, nasa kukunin nila si Pia Cayetano, kasama si Alan, di ba? So instead na isa lang ang kasama na si Alan, so tatlo na. Kung totoong ito si Bam Aquino bubuto against the impeachment, siguradong kinausap din yan, no? So tapos na pala tayo ni Bam Aquino. Isa pa rin si Pia Cayetano, since na tumakbo siya na senador, lagi yan in-endorse ng Iglesia INC. Lagi yan. Last election, in-endorse din siya. Ang hindi lang in-endorse pala ngayon, si Tolentino, hindi na siya in-endorse ng Iglesia ni Cristo. In-endorse siya noong 2022 election. Pero ngayon, hindi na. So, ito. Kasunod, si Bong Revilla. Si Bong Revilla, nagpahayag naman talaga sila na may isa akong narinig na interview nito na talagang hindi siya bubuto sa impeachment against VP Sara. Yun ang posisyon ni Bong Revilla. At saka nung kapanahonan ni Duterte siya na-release eh. Nagkaroon ng na-release siya, no? Na-release si inayos yung pag-release. Nakulong ito si Nanjinggoy. Di ba? Nakulong si Nanjinggoy nung panahon na yun. Kaya siguro tumingin din siya ng utang na loob kay President Duterte. At saka noon, lakas ito eh, lakas kasama sila ni Sara. Kasama nga sila Tambaluslos. Pero winalanghiya lang ni Tambaluslos si Sara. So, expected na ito si Bong Revilla na talagang kakampi kay VP Sara. Sinalani. Ngayon, nung rally ng alyansa, wala siya doon. So, nakakaano rin. Is this the sign na talagang i-endorse siya ng Iglesia ni Cristo? So, sunod. So, yan na ang kay Bong Revilla. So, ito, sabihin ng iba, may question pa yan kung ubuto o hindi. Pero nga, sumama siya sa Iglesia ni Cristo. Kinakausap muna ni Iglesia ni Cristo kung ubuto ba kayo sa against sa impeachment ni VP Sara. Siyempre, umuo kasi nakasama siya sa endorsement eh. Okay. Ngayon, kasunod si Bongo. Hindi na natin pag-usapan si Bongo. Kasi noong pa naman, ini-endorse na yan ng Iglesia ni Cristo. At saka si Bato de la Rosa. Ilan na sila? 5. Bam Aquino, si Pia Cayetano, si Bong Revilla, si Bato de la Rosa, 4. Si Bato, lagi namang in-endorse. Tsaka Duterte yan. Si Bongo, of course, number 1 yan, si Bongo. Then, si sino pa ba isa? Si Amy Marcos. Alam naman natin si Amy. Ay, hindi na yan kakampi kay BBM. Kahit ako, hindi ako bubuto ni Amy kasi tradition na nga namin na hindi bubuto ni Marcos. And I don't want to break that tradition. Hindi pa rin ako bubuto ni Amy Marcos. Kahit in-endorse siya ng Iglesia ni Cristo. But, for sure, alam ko na hindi talaga siya bubuto for the impeachment of VP Sara. Very contradicting naman na nag-conduct siya ng hearing dyan sa Senado, tapos bubuto siya for the impeachment. Sigurado hindi. So, yun din ang mga consideration. At saka Marcos yan eh.
ang iglesia at saka si Marcos during the time nandito pa si Apo Marcos Senior, maganda yung relasyon nila. Lalo na mismo si yung leader ng yung pinaka pinuno ng Iglesia ni Cristo. Matagal na yan na talaga silang very close sila. So ito, dinala niya si Aimee. Mamaya, tingnan natin yung specter. Ibig sabihin yung paano kung titingnan mo sa taas, kung ano ba talaga ang layunin ng Iglesia. The overview, kung ano ba itong pinili nilang mga kandidato. So, 5 na. Ulitin ko nga, parang may nakaligtaan ako. Si Ma'am Aquino, Pia Cayetano, si Bong Revilla, si Bato de la Rosa, si Bongo, then si Aimee Marcos, 6. Si Aimee Marcos, yun. Dahil talagang Marcos yan, matagal na magandang relasyon nila sa father ni Aimee, kaya talagang sinusuportahan nila kaya na-endorse. At ito ay hindi boboto for the impeachment of ni Sara. Sunod, si Camille Villar, of course. Kaya sa inis ni kinakasuhan pa. Imagine, ngayon pa lang linabas. Kinuha niyo si si Camille Villar para kasama sa alyansa. Nang umalis, dahil nagpahayag nga yung magulang na hindi sila pabor doon sa pagka-kidnap kay PRRD. Kaya inipit nila si Camille Villar. At ang mga Villar, even si Cynthia at si Mark, talagang sinusuportahan niya ng Iglesia in the past election. Lalo na si Ma'am Cynthia, talagang Senator Cynthia Villar, talagang sinusuportahan niya ng Iglesia. Lagi. Of course, si Mark sinusuportahan din. At ito si Camille Villar. Susuportahan din nila yan. Sino pa yung isa? Camille Villar. Kalimutan ko yung isa. Camille Villar. May isa pa. 7 lang 8 dapat. Ma'am Aquino, Pia Cayetano, si Bong Revilla, si Bato. Ay nako, nakalimutan yung pinaka-importante. Of course, si Rodante Marcolita. Yung pa ang pinaka-importante ang nakalimutan. Of course, hindi na natin pag-usapan yan. Duterte yan. So nakita na natin si Aimee, may baluarte rin yan kahit paano. Marami pa rin sasama diyang loyalista. Si Bong Revilla, may baluarte rin yan. Tawag niyan, so ang ibig sabihin, naniguro rin ang Iglesia sa mga winnable candidates. Winnable yan may baluarte si unahin natin si Bam Aquino, ay may mga dilawan may sasama pa rin yan, pero hindi tayo sure kung bubuto pa ng Duterte yan. Si Pia Cayetano, ulit-ulitin natin, din Bong Revilla, may baluarte. At ito si Pia Cayetano, si Bong Revilla sa Bacoor, Cavite. Then of course si Bato tsaka sigurado na yan si Rodante Marcolita, mismo Iglesia ni Cristo, yun ang pang-6. Pang-7 si Aimee, may baluarte din. At saka si Camille Villar. Katulad ni Pia Cayetano, may tangay-tangay si Camille Villar. May tangay-tangay si Camille Villar, si Mark Villar. Di ba? Dalawa na kagad. Bubuto mo siya, dalawa makukuha mo. Katulad ni Pia, makukuha mo si Alan. Pag ibuto mo si Camille, dalawa rin sila. So, kung lulusot itong endorsement ng Iglesia ni Cristo, ilagay lang natin lulusot lahat, maging 10 rin sila. Kasi kasama si
Alan Peter Cayetano at kasama si Mark Villar. 8 plus 2, o kung bilangan sa impeachment, panalo na. Kung ito ang lulusot. No? Kung ito ang lulusot. Kung lulusot lahat yan. No? Based sa endorsement ng Iglesia ni Cristo. Pero hindi nga yan dahil may isang factor. May isang factor na i-discuss pa natin. So, yan ang sa tingin ko ang inisip ng Iglesia ni Cristo. Sigurista sila. Kasi alam nila, napakalaki ng probability mananalo itong mga kandidato. Ito, dahil may pangalan na sila at the same time, may valworthy. Meron na silang following. Kaya, at the same time, may additional nasasama sa kanya, yung kapatid. Diba? Kung bilangin natin, 8, magiging 10 na rin sila. Pero yung dalawa, hindi mo na ini-elect. Nandoon na sa Senado. Kung sabihin natin, matutupad itong gusto ng Iglesia, plus 1, Sir Vin Padilla, 1. 11, paano? 8 lang. 8 ang kailangan lang para 16. Pag mag-8, wala na, hindi na nag-fit sa ito. Diba? Nakikita nyo? Yun ang nasa isip, na strategiya ng Iglesia. So, naniguro sila. Kasi sa tingin nila doon sa mga kandidato ng Duterte, walang baluarte. So, mga baguhan. Kahit sabihin na dalhin ni VP Sara. Yun ang sa perspektibo ng Iglesia ni Cristo. Yan ang perspektive nila. Pero hindi yan ang perspektive ng mga DDS. Diba ang perspektibo? At i-analyze natin. Ngayon, so ibig sabihin, ang intensyon ng Iglesia ni Cristo, maganda rin. Kung titingnan mo yung perspektibo nila. Dito sa Duterte. So, their intention din, para din matutiktahan si Duterte Sara. So, hindi totoo yung mga haka-haka, mga anxiety ng iba, na ang Iglesia hindi na talaga tumulong kay Duterte Sara. Where in fact, kinuha pa niya yung mga kandidato may plus na. So, plus 1 si Camilla, plus 1 si Pia Cayetano. So, yun ang idea. Yun ang idea ng Iglesia. So, yung naalala mo yung rally nila, yung millions sa kumatin. Anong intention? Peace. Peace at saka unity. Nakita mo sa line-up ng Iglesia ng Pilipinas. This calls for unity. So, nandyan ang Aquino. Nandyan ang Marcos. At nandyan yung mga Duterte. Represented by Bato, Bongo. At ang representative ng Iglesia ni Cristo si Brigante Mokulita. So makikita natin si Camille Villar, Mark Villar at saka si Amy Marcos galing sa nasyonalista. Nasyonalista. Parang meron na rin silang what you call this, usapan with the PDP Laban kasi ito si Marcolita independent but attached dito sa PDP Laban. Bungoan Bato de la Rosa, PDP Laban. Ngayon si Pia Cayetano, nasyonalista yan. Si Peter Cayetano, nasyonalista. Nakita ninyo ang laro. Talagang sumama ang nasyonalista sa kanila. Then si Bong Revilla, lakas inyo civilian. The unifying factor din yan sa mga partido. Kahit na si Tambaloslos ay nandyan sa lakas. At si Bong Revilla, imagine, kaya nga yan pinag-initan ni na Noynoy Panot dahil nga may balak na tatakbo na presidente. Kaya nga pinakulong talaga. So, sino bang kasama ni Bong Revilla? Di ba si Gloria Arroyo? Huwag mo sabihin na hindi kasama sa planning yan. Kahit na si Tambaloslos na membro nila na I think director o presidente yata ngayon. I think Bong Revilla presidente.
Ngayon chairman pa rin si si GMA. So, nakikita natin, and of course, dito si Bam Aquino. Di ba unifying factor? Na-achieve pa rin ng Iglesia ang intention niya to unify the people and the country. Through this endorsement, sa tingin ko yun ang iniisip eh. Naririnig ko lang yung mga sabihin ko na Diakono, yan ang gusto nilang nangyari eh. Unify yung country. We should not be divided kasi once divided country na meron tayo, talagang hindi tayo aasitso. Magkaroon ng conflict every time. This will hinder growth and progress sa country natin. At maraming taong patuloy, mga Pilipino na maghihirap, maghahanap ng trabaho sa labas ng bansa para mabuhay lang ang kanilang pamilya. So nakikita natin yung isip. Sa opinion ko lang yon. Bakit ginawa ito ng Iglesia ni Cristo? So mayroon pa siguro ako nakaligtaan na ito. Ano ba nakaligtaan ko? Almost na-cover ko na yan. Bakit yan ang ginawa ng Iglesia ni Cristo? Is this a good strategy? Is this favoring VP Sara? Defending VP Sara against the impeachment? Yes ang sagot. Yes ang sagot. Okay? So, lagi kong sinabi, there is another factor na ngayon lang nag-crop up. At proven naman na effective itong konsepto na to or factor na to in the last 2016 election. That is the Duterte magic. So, hanggang ngayon, proven yan na effective pa rin ang Duterte magic. Napaka-talas at what we call this, epektibo, napaka-tindi pa rin ng kanyang impact sa mga tao ang Duterte magic na yan. Hindi lang sa survey, nakikita doon sa trust rating ni VP Sara. Sa Mindanao at saka dito sa NCR at saka sa Visayas. Sa survey yan. The actual campaign na nagpupunta si VP Sara, nakikita natin gaano kasaya, gaano ka excited, gaano ka interested, lahat na na pakiramdam ng tao nandoon kung makikita lang si VP Sara. And that is a showcase kung gaano katindi ang Duterte magic na until now ay nangyayari pa. Si President Duterte nasa dahig pa. Pero parang dinudumog siya ng langgam. Ang dami mga support na nagpupunta doon. Even yung mga foreigners na I have some friends na nandoon, especially from not from Amsterdam, meron din. Nagugulat sila kung gaano ba talaga ka-popular si President Duterte at gaano siya kamahal ng mga Pilipino. Nakikita sa support at nandyan pa rin yung Duterte magic na yan. Bakit ina-emphasize ko yung Duterte magic? Kasi yun ang nagsimula dyan sa Duterte. Yan ang nagdala ng Duterte. How effective itong Duterte? Sa tingin ko, ang choice ng Duterte is more effective than the endorsement ng hindi sa kahit na sila ay magkatugma ang purpose, but ang Duterte fueled by the Duterte magic ay mas malakas pa rin. Kasi makita mo rin sa ginawa ng Iglesia, hindi niya sinagad ang endorsement into 12 senators. They stopped at the 8 senators senatorial endorsement. Bakit kaya? Malamang maraming argumento dyan. Bakit hindi natin dalhin ang lahat na Duterte? But they have commitments.
may mga commitments yan with the previous politicians that they are supporting. Yun na yung sinabi ko, yung nationalista, they have commitment na dapat nilang tuparin at meron silang strategiya na ginawa. Kaya binakanti nila yung 4. It's up to their members to select, and I don't think they will select an alyansa candidate for that purpose. Kasi sa lahat na rally, ang QGC nandoon, huwag mong sabihin na hindi nila suportahan si Pastor Kibuloy. Susuportahan yan sigurado. Kaya binakanti lang nila out of respect siguro sa mga members nila na iba ang gustong piliin, pero ayaw nila sa alyansa. Sigurado ako niyan na hindi sila bubuto ng alyansa. Kaya nga yung ibang alyansa medyo gumigiwang-giwang na gustong umalis, ganyan. Kasi alam nila na yung ibang mga iglesia ay lilihis, ayaw bubuto ng alyansa. So, kung titingnan natin ang 4, kung ano ang pipiliin mo, kung member ka ng iglesia, nasa iyo na. But it should be coming from the Duterte. So, meron talagang ma-leave out na 3 senador. Sa katotohanan lang. So, nasa choice na ninyo yan. Nasa choice na ninyo yan kung sino ba ang ipipiliin ninyo na nasa iglesia. Yan at siguradong message ng sentral sa kanila. Mamili kayo. Pasiguraduhin ninyo na yung piliin din ninyo ay hindi pabor sa impeachment ni VP Sara. Kasi yan ang linyahan nila. Bakit pipili sila ng alyansa? Na sigurado naman na pro-impeachment na mga senators yan. Kahit sino doon napipiliin. Kaya dito sila mamili sa remaining na 7 senators na nandito sa Duterte. Yun ang idea ko. Kaya bakante yan. So, meron talagang mga independent na mawawala yan sa choices na yan. Kasi 7 ang pipilian nila, so 3 ang mawala. Ako, meron akong choice personally kung sino. Pero kung ganyan ang situation, pero hindi eh. Duterte ako eh. Duterte ako. Hindi ko sundin yung sa iglesia. Sa kanila yun. Pero ito nga, inano ko yung explanation dyan. So, merong ma-leave out na 3 kandidato, senatorial candidates, dito sa choice ng Iglesia ni Cristo. So, hindi naman masama, di ba? Mawala. Pero kung tingnan mo ang impact ng Duterte, napakatindi. Napakatindi talaga. They keep on denying na yung alyansa, wala daw yun. Of course, na ABCBN, ENC, lagi nila hindi mini-mention yan. One Pitch, hindi nila dinidiscuss yan. Talagang paano nagkagulo yung mga tao kung pupunta si Sara together with her mom. Kaya ang magic ng Duterte, it is fueled by Duterte magic. Kaya ito ang magpapanalo ng Duterte. So, yung mga merong anxiety pa, merong ang iba galit pa sa iglesia, huwag kayo magalit sa iglesia. Pareho ang natin. Kaso nga lang, meron lang ma-leave out na 3. Kung sino talagang karapat-dapat, yun na lang ilagay natin. Kung taga-iglesia kayo, kaso nga lang, nasa Duterte kami. Mga DDS, hindi talaga ganyan susundin yung iglesia. But despite of this endorsement ng iglesia, marami pa rin siyang maiilik yan sa senatorial race ni President Duterte. I'm sure about that. Hindi ang pipili doon sa kabila, dito yan pa rin sa Duterte. Kaso nga lang, ulitin ko, meron na silang commitment dito sa mga senator for a long time kasi matagal na nila yan dinadala at hindi nila yan pwede iwanan. Kasi yung mga senator, may ginawa na rin ang kabutihan sa iglesia, iiwanan mo yan. Ito, diretsahan lang. Yung mga senators na matagal na. Cynthia Villar, matagal na yan. Si Peter Cayetano, si Pia Cayetano, o si even Amy,
Meron na yan nagawa sa natulong sa iglesia. O, ganyan naman yan eh. O, ilan bang mga cabinet secretaries in the past Duterte, even the Pinoy administration, Hirap administration, ilan mga cabinet secretaries from the Iglesia ni Cristo. Ang dami, di ba? Until now, meron pa rin. Yan ang utang na loob ng iglesia sa mga administrations. Kaya hindi nila nakakalimutan yan ng mga senators na yan. Kaya yung dito naman sa mga senator ni PRRD, siyempre yung iba hindi pa ganong kilala ng iglesia, wala pang interaction with the iglesia, walang transaction, gano'n. They prefer dito sa mga senador na mayroon na silang relasyon na maigpit. Di ba? Natural lang yan. So, ganyan. But it doesn't mean that they are not supporting the Pitara. They are still supporting. At sa tingin nila maganda pa yung seleksyon nila sa candidates. Despite na hindi sinunod yung Duterte. But mas marami rin ang Duterte. Kung i-elect nila yung 4 na remaining na slot na puro Duterte. Plus, Marcolita. Then, si Bungo and De La Rosa. Oh, pito pa rin. Majority pa rin. Kasi 12 nga, majority yung 7. Di ba? Kita ninyo. Hindi nga lang 10, 7 lang. Kaso, yung ibang Pilipilaban endorsed candidates, hindi tangay. Hindi tangay. Oh, sino ba? Pwede marami rin PDP na makuha. Actually, 6 nga lang dati eh. Tapos naging 7, naging 8, naging 9, naging 10. Diba? Oh, nadagdagan. Pero ako sigurado, kung mamili naman kayo ng additional 4, siguraduhin nyo abogado lahat. Yun lang ang clue ko. Plus, Pastor Apollo. Yung magagaling, ito si Pastor naman, there's no question about that. Napakagaling. Tignan mo yung PUDC. At ang PUDC rin talagang tumutulong ang gusto sa PDP laban, sa Duterte. So, kayo, kung nag-iisip kayo, marami kayong alinlangan, huwag na kayo mag-isip ng ganyan. Diskarte yan, ganyan ang politika. Always consider ka sa interest mo, your vested interest. Kailangan, minsan i-prioritize mo, pero hindi mo naman kalimutan yung mga commitments mo sa ibang mga politiko na nilahad mo na for a long time. But ito nga, ulit-ulitin ko, lahat na yan ay under sa situation na kung gaano ba ka-epektibo yung Duterte Magic sa pagsuporta dito sa Duterte. Which is, I think, mananaig pa rin ang Duterte sa tingin ko. With the things the campaign is going, ilagay lang natin. Hindi ako maniwala, nabubuto lahat sa ganyang lineup sa iglesia. Pwedeng meron, pero pwede nila sundin. Yung sinabi ko, pwede sundin itong endorsement, pero marami pa rin silang ibubuto na Duterte. Hindi na 10. Duterte 7. Ganon. Duterte 7, 7 na lang maiwan na slot. So, sa tingin ko, mananaig pa rin yan. The way na si VP Sara is campaigning right now, na walang kinatatakutan si VP Sara. Ginawa niya ng lang na parang cool lang si VP Sara. At kung matatamaan ka, talagang timbuwang ka. Tulad ni Abante ngayon, wala na kayong pag-asang manalo. Ito si sino ba yung si Chua at saka yung isa pa, wala na kayong pag-asa kung si VP Sara magsalita. Ganyan ka tindi ang epekto. Imagine tambaluslos na board. Ano nangyari kay tambaluslos? Isang salita lang, ganyan ka epektibo si VP Sara. Lalo na ngayon na talagang sinabi na niya na si BBM talaga ang behind the kidnapping of President Duterte.
O, matinding ano yan. Matinding accusation. She alleged that si PBBM ang may gawa noon. I think in my previous vlog, wala naman nakikinig doon. Yun ang topic ko. So, dito naman sa topic na to, regards nga dito sa endorsement ng Iglesia ni Cristo, naliwanagan na kayo. Ito pala, nakalimutan kong sabihin. Kung sabihin natin, pero hindi nga ako naniniwala na bubuto ng ganyang karami ang Iglesia ni Cristo na hindi pabor sa kandidato ni Presidente Duterte. Bubuto pa rin. Kung ilagay natin 5 million sila, ilagay natin kalahati lang. Kalahati lang ang... Pero may 4 kasi na bakante. Hindi mo rin masabi. Kaya yung voter nila na around 5 million, as a whole, kung titingnan mo, pupunta pa rin kay mga kandidato ni President Duterte, ni VP Sara, yung PDP Laban. Yun ang final analysis ko with regards to that situation sa endorsement ng Iglesia ni Cristo. So, huwag kayong ma-worried, huwag kayong magalit sa Iglesia. Hindi lang ganong ma-explain ba kung paano. So, siguro after ditong vlog ko, pwede nyo i-discuss with your family, with yourself, kung ano ba talaga. Tama ba ito na ganitong sitwasyon? Pwede naman. Kakalkasin nyo yung iba dyan. Singit mo itong mga Duterte. Nagsain mo na. But still, the purpose is to protect Vice President Sara. Yan ang sa tingin ko. At ito, tinitingnan ko yung rally ng sa Bulacan. Nako, parang wala na talaga yung alyansa. Nawasak na talaga sila completely. So, hindi mo na maririnig ngayon, wala na sila halos na rallies, yung campaign nila napakatamlay. Meron mga sa sariling lakad-lakad. Kaya nga ito si Tolentino, puro press conference lang ginawa, hindi na nangampanya Akala niya makuha ang tao sa press conference. Wala na nakikinig sa tol. Totoo lang. Sigurado kang talo. I will tell you, tatalo ka dito. So, even sina Lacson, Pacquiao, Vic Soto, ito si Nancy Binay na medyo tagilid ang dito lapid. Yan. Mga tagilid yan. Lalo na si Abalos. Napakalayo sa Sorbi. Sa totoong Sorbi yan. So, siguro hanggang dito na lang tayo. I hope nakatulong tayo sa pag-alleviate ng kanyang mga haka-haka. Pwede rin nyo i-discuss kung may mga kaibigan kayo, discuss about this matter. At pwede nyo i-analyze itong mga sinasabi ko. But, based on my experience as an observer dito sa politika ng bansang ito for a long time, 1960s, 1970s, 1980s, hanggang nagkaroon ng martial law, nagkaroon ng nag-observe na tayo. Kaya ito ang idea natin, ang opinion natin dito sa pangyayari nito. At bago tayo maghiwalay-hiwalay, gusto ko lang i-request sa inyo na pakipindot naman yung like and then pakishare naman. And before you leave, please strike that subscribe button. At dito sa Justin Talk News PH, we always try to give you information about anong pangyayari dito sa bansa natin on a day-to-day basis. So maraming salamat sa inyo sa pakikinig dito sa Justin Talk News PH. Mamaya-maya pala, meron ng meeting di avance ang PDP Laban. Rain or shine, nasa liwas ang Bonifacio. So ngayon medyo umulan ng konti, but this is very good para naman hindi ganong mainit at ma-relieve ang mga tao. Hindi naman kalakasan yung ulan. Parang shower lang. This is good. Magdala ng payong, kapote para maprotektahan laban sa ubo, lagnat or sipon. Yun lang. Minom ng prophylaxis na gamot sa
mag-vitamin C para protected tayo sa ganyang mga sakit. So with this, this is Justin Top News PH. I hope you will visit again, you will follow this channel, and I hope you will subscribe. Maraming salamat po at good afternoon sa inyong lahat.